Swerte at Ito po ang swerte at kaalaman, at ngayong gabing ito ay ibabahagi na naman natin ang isa na naman sa ating mga pinapakita sa inyo mga pampaswerte at mga hatak pampaswerte, no, ang ating Santo Niñong hubad, no, kung saan ay feature na natin lagi dito, at napaka swerte talaga natin kung mayroon tayo nito, no, dahil sa ating pagdarasal, sa ating pananampalataya. Kailangan po sundin po natin yung ating gagawin, na sa lalaki ay 49 days po ang pagdarasal, at sa babae 48 days po ang pagdarasal. At syempre, may mga orasyon at mga dasal bago tayo gumamit ng mga ganitong mga pampaswerte o mga anting-anting man yan o mga agimat man yan, no? Sa lahat ng klase ng mga ginagamit natin, kailangan sundin natin ang kalooban ng Diyos na kailangan maging mabuting tao tayo. At sa ngayong gabi ay isa na naman ang ating ikukwento o ang ating featured, ang ating Santo Niñong hubad, na kung saan ay magpapatunay na talagang hindi tayo pinapabayaan ng buong may kapal ng ating mahal na Jesucristo, no, sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya. At syempre, ako naman din ay gumagamit din ako ng Santo Niñong hubad, no, kung saan ay tinali ko na sa aking baywang kasama ang aking ang ating kahoy na ng sinukuan, no, kahoy ng sinukuan kasama sa ating pagtali dito sa ating baywang na garter. At nilagay ko na rin ang ating Santo Niñong hubad, at para hindi ito mawala talaga, tinali ko siya sa aking baywang kasama ang kahoy na sinukuan, no. At alam nyo ba mga idol na ang Santo Niñong hubad ay kung talagang kahit makatapos man kayo ng dasal ng 48 o 49 days sa lalaki, ay talagang mabisa siya, no, dahil magdarasal ka lang na humingi ka sa kanya ng tulong, at siyempre sa Panginoon ay talagang ibibigay sa iyo. Huwag ka lang magmamadali, no, dahil pagka nakatapos ka ng 48 days, talagang sure talaga at tiwalang-tiwala ka talaga sa sarili mo na may mga grasya na parating sa buhay mo, no. Huwag ka nang mawawala ng pag-asa, no. Kailangan lagi kang positive lang sa inyong pananampalataya. At ngayong gabing ito, ipapakita lang natin ang isa na naman sa mga dasal, no. Ito po ay dasal ng ibang mga nananampalataya di sa Santo Niñong hubad, no. Ito lang ipapakita lang natin ng isa na naman sa itatampok natin ng mga vlog, no, ng mga iba nating mga kasama na meron ding mga Santo Niñong hubad. Ito lang din po ang sundin ninyo sa kanyang mga dasal. Sundan nyo lang din po ito. Ito na po, panoorin nyo. Pero bago tayo makatapos sa ating video, please po mag-subscribe kayo sa ating channel at mag-like na rin. Mag-comment down below para masagot natin yan. Ito na po. Magandang araw po. Ibabahagi ko po sa inyo ang ilan sa mga orasyon ng ninyo na magagamit nyo kung ang tangan nyo ay imahe ng Santo Niño. Kung bago pa lang po kayo nagtatanga ng Santo Niño, ay makabubuti pong panoorin nyo po muna yung nauna kong upload na video tungkol po sa Santo Niño, kung paano nyo ito mabubuhay at kung anong dasal ang pwede nyo ikarga sa kanya para mapagana nyo ang mga orasyong ibabahagi ko sa inyo. Narito po ang mga orasyon ng ninyo sa lakas, sa panggayuma, sa negosyo, sa depensa sa kulam at espiritu, sa bala at patalim, at iba pa. Mag-imat at versus anting-anting. Narito po ang orasyon ng ninyo sa lakas. Ito po'y magagamit nyo sa lakas ng katawan, sa pagbubuhat, sa tatag sa pagod, at maging sa liksi ng katawan. Ang iba po'y ginagamit ito sa lakas ng suntok. Sinususian lamang ng dalawang salita pa upang ang lakas ay lumipat sa kamao. Narito po ang orasyon
emok, imuok, emuok, eyugmuok, ugmuok, maok, maok, meok, miok, mauok, mauok, mum, mum, lum, dum, deyum, diyom, mundi, mundi, reisum, risum, emas, emas, eyumak, iyumak, eyamak, ilamak, nood, nood, noong, noong, noob. noop. Ito po'y ibubulong nyo sa tubig ng 3 beses. Saka nyo iinumin. Yan sundan nyo lang yung dasal na yan, bubulong mo sa tubig, no, at inumin mo na para sa mga kaalaman din ng iba, no. Pero syempre, bago yan, magdasal muna tayo ng Ama namin, sumasampalataya, Aba Ginoong Maria. At yun po ang ating mga dasal para talagang mas tumalab, no. At pag once na gumagamit ka ng mga ganitong klaseng dasal at mga orasyon, see to it po, no, to be sure lang na nagbabago na po unti-unti ang ating mga pananaw sa ating mga paniniwala. Ibig sabihin doon, yung dati nating kaugalian na maging masamang tao tayo, ay baguhin na natin yun. Hindi po tayo papasukan ng swerte o mga grasya kung tayo po ay may mga kinikimkim na negatibo sa ating sarili at mga kasamaan na ginagawa. Maging maayos at maging mabuti kung gusto nyo pong swertehin, dahil yun po ang talagang gustong-gusto ng Diyos, no? Maging mabuting tao, no? Kaya sundin natin yan. Narito naman po ang orasyon ng ninyo sa gayuma. Ihihip nyo po ito ng 3 beses sa santo ninyo. At kapag gagamitin nyo na po, ay bibigkasin nyo pong muli ng 3 beses at ihihip naman sa katawan. Ito po ang orasyon. Eliap, Guiyes, Ilap, Umagak. gulis, umagak. Yan Kung meron kang iniibig na gusto mong gayumain, syempre yun pa rin, magdasal ka pa rin naman namin. Depende dun sa mga orasyon na gusto mong gamitin. Ito naman kasing orasyon na ito ay para sa panggayuma. Kaya syempre, kailangan may suporta pa rin na dasal na Ama namin. 3 yun. At 49 days sa lalaki, 48 days sa babae. Mas maigi kasi meron ka nun kasi mas epektibo. Bago tayo gumamit ng mga orasyon, kailangan magdasal pa rin tayo ng 3 beses ng Ama namin. Sumasampalataya. Basta isa-isa lang nun, bali 3 pala, no? Sa isang araw. Pero mag-umpisa tayo ng Friday, no? Umpisahan natin na Friday hanggang sunod-sunod na hanggang makatapos ng 49 days sa lalaki, 48 days sa babae. Mas epektibo po yung ganun. At ito na po yung gagamitin mo mga orasyon. Kung meron kang minamahal na tao, may iniibig kang tao, o yung inihiwalayan ka o iniwasan ka, yung panggayuma na gamitin mo. See to it lang po na maging mabuting tao ka para mas epektibo ang resulta, no? Yun. Narito naman po ang orasyon ng ninyo sa negosyo. Ayan, sa negosyo po. Kung ang negosyo nyo po o paninda ay pwedeng basain, ay ibulong nyo po ito sa tubig at iwisik nyo po sa inyong paninda o negosyo. At kung ang negosyo nyo naman po ay tuyo at hindi pwedeng mabasa, ay ibulong nyo po ito sa inyong palad at itapik nyo po sa inyong paninda o sa Yun. negosyo. Narito po ang orasyon. Aimig, Aimig, diit, diit. Yun. Yun pa rin po, no? Sundan nyo pa rin ang ating gagawin. 49 days sa lalaki, 48 days sa babae, Ama namin, Aba Ginoong Maria, at luwalhati sa Ama, yung sumasampalataya, either dun basta 3 yun. Pagkatapos, ay mamimili lang kayo ng oras sa pagdadasal, no? Pwedeng alas 6 ng hapon, alas 3 ng hapon, alas 12 ng gabi, no? O di kaya 9 o'clock ng gabi, no? Depende yun sa inyong mga pagdarasal. At ito yung gamitin mo sa negosyo mo. Kung matumal ang iyong benta, ito po yung gagamitin mo dasal. Aimig, miit, diit, giit, no? Idasal mo yun at 3 beses mong dasalin ito, no? Sabihin, banggitin, at ihip mo sa iyong mga palad. Kung tuyo, yung sabi nga kung tuyo daw, ay ihip mo sa iyong palad.
at ganyan mo, iwisik mo sa iyong negosyo, no? Kung tuyo ang iyong negosyo. Pero kung basa sa tubig naman, magwisik ka ng tubig at wisik mo dun sa iyong negosyo kung tubig, no? Diba, mga aquarium, yung mga tubig, mga isda, yung ano mo, nagtitinda ka ng isda. Gano'n kung may alam ka nito sa dasal na ito, sa uluhin mo, yun ang dasal mo, pasikreto. Huwag mong sasabihin sa ibang tao na meron kang kaalaman na mga ganito kasi mapupurnada ang iyong mga dasal. Huwag na huwag mong babanggitin sa ibang tao yung mga kaalaman mo. Sa iyo lang yan, sa sarili mo lang yan. At huwag mong ipagmamayabang na marunong ka sa mga ganitong orasyon sa iyong negosyo. Effective yan basta marunong ka magdala, maging mabuting tao ka lang. Yan po. Para yan sa negosyo ha. Narito naman po ang ninyo pangdepensa sa mga tigalpo at mga gawain Yan. masama. Sa mga may inggit, Tatlong no? beses nyo po ito bibigkasin Mangkukulam, at aswang. ihihip nyo po sa inyong santo ninyo. Narito po ang orasyon. Eream, Hirim, Meora, Senyora, Riam. 3 beses yun. Yan. No? Yun pa rin. 49 days sa lalaki, 48 days. Umpisa ka na Friday. Tapos hanggang sa matapos nun, tuloy-tuloy. Huwag mong lagyan ng patlang. No? Kailangan tuloy-tuloy yun. Mamimili ka lang ng oras, no? Kung meron kang time. Basta araw-araw yun. 49 days para mas epektibo yung mga ama namin, Abagin ng Maria, Luwalhati Sama, o di kaya sumasampalataya. No? Either basta 3 yun. At ito nga yung dasal para sa mga pangontra mo sa mga may hilig mangkulam, may hilig manginggit, sa mga aswang, sa mga elemento na mga hindi natin nakikita. Ito po yung ating panlaban na dasal. Pero sa sarili ninang natin yun, no? At wag natin ipagmamayabang, no? Also sa totoo lang, naninindig yung balahibo ko, nagkukwenta ako sa inyo, no? Dahil totoo po yung nararamdaman ko na talagang effective basta sa puso, no? Sa puso ninyo na gagawin ninyo yan, epektibo yan, no? Kahit nasa isip mo lang yan kung anong gusto mong hilingin, maya-maya darating na. At huwag mo lang mamadaliin dahil ibibigay at ibibigay yung mga hinihiling mo. Ito po yung dasal para sa mga panlaban mo sa mga ganun, ano, sa mga aswang, multo, mga masasamang elemento, mga kulam, mga inggit, yan. Ito po yung dasal panlaban. Yan. Ito na po ang iba. Narito naman po ang orasyon ng ninyo sa lahat ng sakit. Yun, sa mga Dulot sakit. ng masamang espiritu. Ihihip niyo po itong orasyong ito sa tuktok ng may sakit Ayun. o sa tubig na iinumin. Narito po ang orasyon. Kuher, iti, maledicti, maledicti, in in ignum, ignum, aeternum. aeternum. Yan ang sabi, narinig nyo naman siguro, ito yung orasyon para sa mga masasamang elemento, no? Masasamang mga gawain, at saka syempre sa ating mga sakit, no? Ito yung panlaban mo sa mga sakit, no? Kuhir, iti, maledicti, maledicti, in ignum, aeternum. 3 beses mo pong banggitin ito at ihihip mo, no? Doon sa tubig mo at ihip mo sa ulo ng may sakit, no? Ipainom mo yun sa may sakit yung tubig. Ihipan mo lang na, wag mong lagyan ng laway, no? Hangin lang. Para naman gumaling yung may sakit, no? Halimbawa, kamag-anak mo, pamangkin mo, lola mo, tatay mo, mama mo, at kapatid mo, yun po ang iyong mga panlaban sa mga ganyang klaseng mga ginagawa, no, na hindi natin nakikita yung mga masasama. Ito po yung iyong panlaban. Yan. Narito naman po ang orasyon ng ninyo sa panghilot. Uy, yun o. Ibubulong niyo po ito sa kamay bago niyo po ihilot sa Yun. masasakit. Bulungan mo, no, kamay mo. Cruz, Cruz Sancti Pater Fildot Coildot, Sus, Moderacos, Moderacos Citra, Pas, Nutrapas. Pas. Yun, sa uluhin mo yan, maganda yan, no? Yan. Kung ikaw po ay ordinaryong tao lang at gusto mo pong makatulong sa mga may sakit, no? Hilutin mo siya.
ito po yung dasal, no? Siyempre, yun pa rin, Ama namin, Baginong Maria, luwalhati sa Ama, sumasampalataya, either yun sa tatlo, no? At mamili ka pa rin sa oras, alas 9, alas 6, alas 3, o alas 12, no? Basta, 49 days sa lalaki, 48 days sa babae. At ito yung idadasal mo na orasyon. Pagkatapos mo na sa tatlong dasal na Ama namin, sumasampalataya, ito yung isunod mo. Pero pag halimbawa marunong ka na, dahil kargado ka na sa dasal, ito po yung mga orasyon niya para po sa iyong panghihilot, no? Banggitin mo lang yung, halimbawa, manghihilot ka, gagamot ka ng mga pasyente mo, banggitin mo lang to, no? At Crusanti Pater, Kildot, Sus, Mudiracus, Citrapas, Nutrapas, yan po ang iyong babanggitin, no? At pagkatapos, ihip mo muna pala sa kamay mo at saka mo orasyonan at ihilot mo na dyan at gamutin mo na yung pasyente mo. At syempre, para talagang mas effective, ay talagang maniwala sila sa iyo na ikaw ay gagaling. No? Pagka ginagamot mo, sabihin mo lang na maniwala ka lang sa akin, ikaw ay gagaling. Yan, sa Panginoong Hesus Kristo yan. Narito naman po ang orasyon ng ninyo sa bala at patalim. Bala at patalim. Sa mga, pwede ito sa mga pulis, no? Hawk, Salvatore Hawk, Milam Hawk. Amaum, Hindi tayo makita dito. Molo, Sabi natin. Morbitum, Am, Mak, Amor, Homot, Matum, Tirum, Regnum, Aeternum, Nictum, Jesus, Home. Yan, ito yung dasal na para sa mga, halimbawa, mga sundalo, no? Mga nagtatrabaho sa batas, no? Yung may mga tao na naiinggit sa kanila, mga taong naiinis sa kanila, no? Yung may mga gagawa ng hindi maganda sa kanila. Ito po pwede ninyong gamitin ito, no? At syempre maniwala ka sa sarili mo na meron kang dasal panlaban sa kanila. Huwag mo pong ipagmamalaki, huwag mong ipagyayabang na marunong ka sa mga ganitong orasyon. Syempre, gamitan mo muna ng dasal na Ama namin. Yung tatlo na yun, ano? Aba Ginoong Maria, sumasampalataya o luwalhati. Basta tatlo doon. Dasalin mo muna yun sa oras na yung sinasabi ko lagi, 9, 3, 12, or 6 p.m. ng hapon, no? At syempre, 49 days sa lalaki, 48 days naman sa babae, no? At syempre, bulong mo lang yun sa sarili mo at ito yung para ito sa sarili mo tong orasyon na ito, no? Orasyonan mo lang 3 beses mong babanggitin ito sa uluhin mo para sa sarili mo yun, ano? Pangontra mo sa mga taong may gagawin sa iyo na hindi maganda. Pagkatapos noon, syempre mag-sign of the cross ka na naniniwala ka kay Hesus Kristo, no? Na siya talaga ang ating tagapagligtas at tagatulong sa ating mga problema, no? Magdasalan tayo ng tatlo na yun na Aba Maria, Ama namin, at saka yung luwalhati o sumasampalataya, basta tatlo nun. At pagkatapos, ihip mo lang sa iyong sarili 3 beses din para talaga meron kang proteksyon sa sarili mo na para mas tumibay ka sa mga delikadong gawain ng ibang tao sa iyo. Pero basta maging mabuting tao ka lang, wala kang makakalaban. Kaya hanggang dito na lang, please po, mag-like, mag-comment at mag-subscribe kayo sa ating channel. Ito po ang swerte at kaalaman. Sana po meron kayong nakuha kahit paano na mga kaalaman. Magandang araw, magandang gabi sa inyo dyan at good luck. God bless po.